100 araw na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Inclusive growth o paglago ng ekonomiya na dama ng mahihirap, yan ang isa sa kanyang mga pangako. Pero aminado ang National Economic and Development Authority o NEDA na matatagalan pa bago tuluyang masugpo ang kahirapan. May news to go si Sandra Aguinaldo. Isa si Eleanor Combe sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya sabi niya malaking tulong ang 2,600 pesos na buwan ng ayuda mula sa gobyerno para buhayin ang kanyang 7 anak. Magaan po ang buhay. Dati po kulang po talaga yun. Ang pinagkakakitaan nila mag-asawa, pagbibenta ng baston. Sumasideline din siya sa pagtitiklop ng karton ng alak. Layunin ng 4Ps na mabigyang ayuda ang pinakamahihirap na pamilya. Ang binibigay ng gobyerno, 300 sa kada bata na may edad 18 years old pababa. Pero 3 bata lamang sa kada pamilya ang mabibigyan nito. Ang kapalit naman, kailangan silang regular na pumasok sa eskwelahan at kailangan regular na magpatingin sa health center ang ina at kanyang mga anak. 4.4 million na Pilipino ang benepisyaryo ng 4Ps. Sinimula ng 4Ps sa Administrasyong Arroyo, pinalawak sa Administrasyong Aquino at pinagpapatuloy ngayon ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang State of the Nation address, may pangako ang Pangulo. I have decided to direct the DSWD to provide the rice subsidies to the poorest of the families, at least para makakain lang, every month. Kaya sa proposed 2017 budget, tumaas ang hinihinging budget para sa 4Ps. Humihingi ito ng 23.4 billion pesos na rice allowance para sa mga beneficiaries, para sa 20 kilo ng bigas sa bawat isang pamilya kada buwan. Bumaba naman ang hinihinging budget ng administrasyon para sa cash grant na ipinamimigay sa mga benepisyaryo. Bumaba rin ang budget sa iba pang items gaya ng training. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza, din ng UP National College of Public Administration and Governance, bagamat marami ang natutulungan ng 4Ps, hindi ito ang tatapos sa kahirapan. Nasa 26.3% ang poverty incidence sa Pilipinas o mahigit 26 na milyong Pilipino ang mahirap. Dapat more holistic yung expansion. Dapat itatawid sila na meron kang additional means, lalo na doon sa livelihood. Aminado ang National Economic Development Authority o NEDA na matatagalan pa bago masugpo ang kahirapan. Layunin daw ng Duterte administration ang inclusive growth o paglago ng ekonomiyang dama maging na mahihirap. Isa raw sa solusyon ang paglikha ng trabaho. Sabi ng NEDA, marami magkakatrabaho dahil 14 na malalaking infrastructure project na ang naikasa nila. Hindi lang ang economic growth, hihintayin natin na mag-trickle down sa mga mahirap. Yung mga other programs na tinatawag na pro-poor. Hiningi rin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagbaba ng personal at corporate income tax sa 25%. Sa isinumiting tax reform package sa Kongreso ng Department of Finance, ang mawawalang 198 billion pesos sa gobyerno dahil sa pagbaba ng income tax, babawiin sa pag-expand ng value-added tax, pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo, at pagtatax sa mga sugary at fatty products. Ibig sabihin, maaaring tumaas naman ang presyo ng mga produktong sakop nito tulad ng carbonated drinks at junk food. Babawiin din ang mawawalang kita sa pag-alis ng exemption sa VAT ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan sa hotel, restaurant at mga pasyalan at kapag sumakay sila sa eroplano o barko. Malaking bagay sa amin din yun. Yung majority po ng senior citizen, yung mga mahihirap, yung mga low income, hindi naman nila kaya i-afford itong mga restaurants. Nauna dito, sinabi rin ni Duterte na dapat pagbutihin pa ang paniningil ng Bureau of Internal Revenue at amyendahan ng Bank Secrecy Law para mabantayan ang tax evasion at money laundering. Sandra Aguinaldo, GMA News.